So yun guys, welcome back sa ating channel. So kung mapapansin nyo, meron tayong ilang bang battery ito? Pitong battery. Kasi meron akong nabiling e-bike nung last 2 years. So hindi ko nagamit yon. Bali nabogus ako ng nagbenta sa akin, gawa ng good daw yung battery. So ang nawawala lang susi. So after mga siguro 5 months bago ko hinarap ulit yung e-bike na yon. So pinagawa ko yung susi niya. So bago na yung susi, ayaw mag-on, ayaw niyang so ang sabi ng mekaniko ng e-bike, deads na daw yung battery. So yun, wala na akong magawa kasi after 5 months ko pa bago insikaso yung e-bike na nabili ko. Then ngayon may 2 taon na rin buhat nung nabili ko yon, napabayaan ko na. Then sa ngayon, dahil kailangan na ng service ng anak ko sa pag-aaral niya, aasikasuhin ko na para magamit na yung e-bike. Pero bago ako bumili ng bagong battery, i-check ko muna to kung pwede pa naman, kung pwede pa. Pansin nyo, 3 battery lang ng e-bike dito kasi yung isa tinuklap ko yung takip niya. Yung isa, tinuklap ko yung takip niya dito. Sumama to, kaya wala na, nabasag. So, siguro po pwede pa, pero hindi ko naman na alam paano remedyohin yung basag dito. Kaya hindi ko na lang gagalawin. So, meron pa akong mga battery ng motor dito. Ito na lang yung ipapares ko kung sakaling good pa itong 3. Meron akong tester dito. Ito, bali good pa to. Galing ito sa sa motor. May test light ako dito. Yan, umiilaw pa, goods pa. Tapos itong isa Motolite, hindi na. Ito goods pa, may karga pa siya. Ilang hirap eh. Hirap pumuesto. Yan, umilaw siya pero talagang lobat na. Tapos ito, wala na, deads na talaga. Yan, deads na talaga. Pero syempre hindi ako babase sa ilaw lang. So mayroon akong tester dito. Yan, titingnan natin kung goods pa, kung meron pa siyang kahit points lang na karga. Yan. So naka yan sa 200 volts. Hindi tayo pwede sa pwede pala tayo sa 20 volts kasi 12 volts lang naman itong kung 24 volts na yung i-check mo, doon tayo sa 200 volts. Pero dahil sa 12 volts lang naman to, dito tayo sa 20 volts. Yan, wala talaga, deads talaga. Meron pa. May 0.68 pa. Pero hindi ko alam kung uubra pa, kung kaya pa ba. Pero ang iniisip ko, baka natuyuan. Hindi ko pa nasilip lahat yan eh. Yan, meron pang 0.82. Tapos itong deads, dali lang ang hirap, hindi ko may pwesto ng maayos yung camera eh. Yan, meron siyang 11.48 volts. Tapos itong goods pa na battery na OD, meron siyang 12.48.
volts. Pero nagtataka ako dito sa Motolite na to, nasa 11 point ano pa yung karga niya, pero hindi siya nakakapagpailaw. Yung tinest light ko siya kanina, 11.48, pero hindi siya nakakapagpailaw. So yun lang naman yung kaya kong gawin. Hindi naman tayo gumagawa talaga ng battery. Baga yung pag-test lang, pag-check lang kung may karga pa ba. Yan, 11.73. So goods pa tong mga ano na to, tong mga OD na to. Ito 9.19 volts. Yan. So yan, goods pa yung mga yan. Maliban dito, hindi ko alam bakit hindi siya nakakapagpailaw. Pero 11.41 yung karga pa niya. Pero siguro dahil sa voltahe lang ng battery, yun lang yung lumalabas sa kanya. Pero yan o, pagkatanas to, wala. Tapos bumili ako ng distilled water. Yan, pangdagdag, kasi hindi pwedeng battery solution, kasi nalagyan na ito noon nung bago ko pa binili. Hindi tayo pwedeng magdagdag ng battery solution. So yan, bumili na ako nito. Tapos bumili na rin ako ng syringe. Yan. Bali dalawa yung binili ko. Binuksan ko na lang tong isa. So magta-try lang ako kung kaya pa bang buhayin itong tatlong to, kasi medyo may pressure rin nasa 900 ata ito sa Shopee. Lead acid. Ang gusto ko sana yung lithium. Kaso kung sa lithium, pang matagalan talaga yon. Syempre yung gastos, aabot din ng nasa kulang-kulang 5,000 yung lithium Pero pang matagalan talaga yon, pang 10 years na ano yon, na gamitan. Pero bago ko rin naman kasi bilihan ng bagong battery to, titiyakin ko muna na umaandar talaga yung e-bike. Kasi mahirap na bumili ng bagong battery tapos yung e-bike hindi naman pala umaandar. Masakit sa kalooban yan. Masakit na nga kalooban ko dito, nabogus ako sa sa nabilhan ko. Tapos bibili na naman ako ng battery na hindi ko pa nasusubukan yung e-bike, tapos sira pa talaga yung e-bike, di ba? Kaya yun, magte-test muna ako dito. Kargahan ko muna siya ng distilled water. Itong mga battery na to, dadagdagan ko ng tubig para matry kung magkakakuryente ba sila. So yun, unahin ko muna itong Motolite lagyan ng tubig.
So yun guys, tatry ko muna yung voltahe niya kung tumaas. So kanina kasi ang voltahe niya nasa 0.64 volt. Yun, di man lang umakyat ng 1 volt. Pero ngayon, tatry natin tong nilagyan ng distilled water kung umakyat ba yung voltahe niya. Pakita ko yung metro ay tester, metro naman. Yan. So yan, nag 1.1. So nagkaroon siya ng voltahe ng halos 1 volt. So malalaman ko pa yan kung ma-charge tong mga to. Yan. So yan, itutuloy ko nang lagyan tong mga to para ma-charge na. So yan guys, nalagyan ko na ng tubig. I-tester ko muna kung may onting nagbago lang ba sa ano nila, sa voltahe nila. Ay, naka-off pala. Kaya pa rin tataka ko, wala lumalabas, naka-off pala yung yan. So ito kanina 9.23, so yun pa rin, maintain pa rin. Pero dapat talaga nagto-12 ito. Pero dahil sa low ba talaga ito, i-charge pa naman din. Kumbaga chine-check lang natin kung may onti bang nagbago. Yan, ito 11.71. Ito yung goods. Dinagdagan ko na rin ng tubig. 12 mahigit ito eh. Yan, 12.45. So good na good ito, hindi naman nagbabago yung ano niya. Yan, 12.44. Yan. Tapos ito si Motolite. Try ko. Tataka ako dito eh. Meron siyang voltahe na lumalabas pero hindi niya kayang ano yung pailawin yung test light. Ano, 11.41 volt siya. 'Di ba? Pero hindi niya kayang pailawin yung test light. Gumagana naman itong test light sa ano, ito yung 9 volts na lang yung karga niya, oh. Yan, oh. Tapos ito mas mahina pa nga to. Ito pala yung mas mahina, 9 volts. So yan, oh, gumagana naman 'yo. Oh. Pero pagdating dito kay Motolite, meron siyang kargang, ayun, umilaw na. Ayun. Oh, ngayon lang. Yan. Kanina walang-wala, 'di ba? Ngayon, no, nagkaroon na. So dito, ayun, okay siya. Bilaw na, nabuhay na. Nabuhay na siya. Yan. So ito na lang yung sa battery ng e-bike. Yan, lahat ng mga kasi yan, mga lead acid eh. Yan. Test natin kung may nagbago kasi kanina 0.67 lang. Ngayon tingnan natin kung may nagbago. Ito 0.65, walang nagbago. Ito 0.96 dahil sa walang mga karga. Ito 0.72. So walang nagbago, wala silang ano, talagang drain, wala silang karga. So yan, ang gagawin ko naman ngayon, i-charge ko muna, tapos i-testing ko rin mamaya, i-tester ko rin mamaya kung may pagbabago ba. So ayan na guys, charge ko muna. So dapat pagsasabayin ko na lang silang apat, kaso tingnan nyo nangyari sa charger ko.
nahulog, basag. Kaya nilagyan ko pa siya ng pan kasi yung pan niya rito, yung maliit, hindi naman makakapagbigay ng hangin sa kanya ng buo kasi hindi na siya kulob. Yung ginawa ko, nilagyan, nilagyan ko ng, nilagyan ko ng clip pan, tapos dito nakatutok o charge siya ng dalawa. Itatry ko pa kung sinusubukan ko pa ngayon kung uubra ba, tong ginawa ko. Bihira, na-disgrasya pa. Pero nagcha-charge siya kung makikita nyo. So medyo maliwanag kasi yung dating, pero meron siyang nagbi-blink dyan na red. Pagka nagbi-blink kasi ng red yan, ibig sabihin nag-ano yan, nagcha-charge yan. Hindi makita eh, masyadong maliwanag eh, pero yan kita nyo, nagbi-blink siya ng red. Pag nag-green na yan, full charge na. Kaya hayaan ko muna siya. Yan, 356. Yan ang nagbi-blink siya. Ayos. Tapos tinanggal ko muna yung mga takip. Although hindi naman na dapat tanggalin, pero tinanggal ko kasi 'di ba pagka nag-charge naman talaga ng battery, tinatanggal yung takip. Yan. So yan, naantayin na lang natin na full charge, tapos i-tester ko ulit kung may nagbago ba sa voltahe niya. So, siguro mga 12 hours yan. So sana mga 6 hours lang kung kaya. Kasi dalawang battery lang naman eh. Yan, antayin na lang natin. So yun guys, tinigil ko muna yung pag-charge kasi mula kaninang alas 4 at 10 PM ngayon, check ko muna kung ilang charge na. Kanina 0.67 lang yung volt niya, so napakababa talaga, as in down talaga yung battery. Pero ngayon i-check ko kung ilang voltahe yung naikarga sa kanya. Then kung hindi pa siya insakto doon sa ano, kasi pinutol ko eh, hindi ko inantay na ma-full charge eh. I-charge ko muna yung ilang battery, tapos tsaka ko sila pagsasabay-sabay na i-charge na, kagaya nung pag-charge ng battery ng e-bike. Yan, so testing ko muna kung ilan na yung volt na i-ano. Yan, so 9.13, so bumababa siya. May problema nga itong battery na ito. So yan, may problema tong battery na to. So ito yung hindi ko itutuloy na i-charge kasi wala ring mangyayari. Yan, pababa na ng pababa. Ito yung hindi ko na gagawa ng paraan. Wala na talagang ano yan, pakinabang. Kasi kung normal yung kung okay yung battery, yung charge niya, hindi yan bababa. Maintain lang siya. Kung 9 volts yung naikarga sa kanya, dapat permanente siya sa 9 volts. Ito naman, so yun, bumababa rin to. May problema rin itong battery na to. So hindi ko na itutuloy na i-charge to kasi sa pag-charge pa lang, sa pag-tester pa lang, nakikita na kaagad yung
problema. So kanina ito bumaba na siya ng 8.99. So tingnan natin kung bumalik siya sa 9. Kanina 9 siya eh. Wala, talagang bumaba na. 8. Sorry, hindi nakikita sa camera. Yan. So, sa kanina nung tinest natin nasa 9 mahigit, ngayon nasa 8.63 volt na lang. So wala talagang wala na tayong magagawa diyan. Yan. So ang i-charge ko na lang itong mga battery ng motor. Dali, iaayos ko muna para may charge. Yan, i-prepare ko muna to guys. Maya mga after 2 hours saka ko tatanggalin, i-check ko ulit kung ilang voltahe na yung nakarga. So yun guys, ito na yung battery ng motor na gagamitin ko para sa e-bike. Kasi yung lead acid na battery na para dito sa e-bike hindi na po pwede. Gawa ng kailangan ko nang gamitin yung e-bike. Kaya gumawa muna ako ng ibang paraan. So meron akong naipon na battery ng motor ko. So yan, mga good pa naman yan. Maliban dito, ito bago ito. Kasi yung isa, ito, medyo may problema na. Nag-charge naman siya, kaso mga ilang araw, kung 12 volts siya, mga ilang araw magiging 9, 8, 7, 6, pababa ng pababa. So, nag-decide ako na bumili na lang ng bago. Yan. So, yung tatak na ito, super light. Yan. Medyo mababa lang ito ng onti sa Motolite, pero hindi ko pa alam kung gaano ka ganda itong klase na battery. So yan guys, sinet up ko na rin. So ikakabit ko na lang yung ground ito. Yan, tapos susi natin. Yan, naka-on na. Yan. Tapos tutok ko lang yung camera sa gulong guys, no? Para makita nyo. Yan. So good siya, pwede siya. So yun guys, hindi ko lang alam kung gaano ang tagal na itong mga battery na to. Tsaka
hindi ko pa na-try kung sa 48 volts ba, kasi 48 volts ito, kung pwede pa siya sa 48 volts na charger. Pero although meron naman akong 12 volts na charger, pero susubukan ko muna siyang i-charge pagka nalobat. So yun nga, hindi ko pa siya nasubukan sa 48 volts na charger. Kaya sa mga susunod i-try ko na lang kayo. So yan lang guys, yung mga battery na ginawan ko ng paraan para mapaandar ko yung e-bike.